God is good all the time. God is good. Mga minamahal na kapatid, ngayon ay nasa 3 linggo na ng Pasko ng muling pagkabuhay. At ano pa ba talaga ang gustong sabihin sa atin ng ating Panginoong Jesucristo? Alam niyo, itong pagbasa ay unang-unang pagpapakita niya sa kabuuang mga apostoles. Una, nagpakita siya sa mga kababaihan doon sa libingan o kaya yung anghel. Ayan, nakita nila. Pero meron ding tagpo na nagpakita si Jesus sa mga babae. And then, siya ay nagpakita sa 2 alagad sa Emmaus. At bumalik sila, itong mga alagad na ito, sinabi nila sa mga apostoles, pero hindi sila naniwala. Kaya ngayon, ang unang pagpapakita ni Jesus sa lahat ng mga apostoles, at dito'y napagkamalan siyang multo. Nagpakita na, napagkamalan pa uli siyang multo. Mukhang may problema talaga, sapagkat minsan lang ito nangyari sa kasaysayan ng tao na nabuhay ang isang tao at Panginoon, nabuhay siya at yung buhay niya sa daigdig ay karugtong ng kanyang muling pagkabuhay. Ang iniisip ng mga tao, ng mga apostoles, walang ganong pangyayari, kaya ang iniisip nila, ito ay talagang hindi totoo, ito ay multo ang nagpapakita sa atin. Multo ang Panginoon. Ano nga ba yung multo sa atin? Meron ba kayong experience tungkol sa multo? Alam niyo, meron akong nabasa, miski ako, meron akong experience tungkol sa multo. Ang multo naman ay pinaniniwalaan niya ng maraming mga tao. Miski ang simbahan, hindi makapagsalita. Totoo ba talagang nagbabalik ang kaluluwa upang magmulto? Totoo bang may buhay sa kabila? At pinatunayan yan dahil si Moises at si Elias ay buhay sa piling ng Panginoon. At pagkatapos yung mga santo, yung mga banal, ay namamagitan sa atin sa pamamagitan ng panalangin. Kaya buhay. So pero hindi natin sila tinatawag na multo. Sila ay mga banal, mga santo, mga kaluluwa na mga banal. Meron ba tayong experience sa multo? Naalala ko, meron ako nabasa, sabi raw, true story ito. Meron daw tao na mayaman, itong taong ito ay matipid na matipid, very, very frugal. Pag sinabing frugal, hindi talaga siya gagastos kung hindi kinakailangan. At tabi lang siya ng tabi ng pera. Yung kanyang mga anak tuwing hihingi, walang pera. Sinasabi niya sa kanyang anak. Pero alam nila may pumapasok na pera kasi meron namang pinagkakakitaan ang matanda. Yung pala, yung matanda, itinatago niya ng itatago ang pera at humukay siya, pinasimentohan niya pa ng maganda at inilalagay niya ang pera, binabalot niya ng maayos para hindi amagin, maayos ang pagkabalot. Nilalagay niya ang pera, ipon siya ng ipon. Pati yung mga ilang alahas niya, mga ginto-ginto, ay nilalagay niya doon sa ilalim ng bodega. So merong bodega, tapos sa ilalim nun, kaya walang makakakita. Nung namatay yung matanda, nagtaka siya, naghanap-hanap siya, wala siyang makita. Pero
meron siyang nararamdaman. Merong nagsasalita sa kanya sa gabi. At meron siyang nakikita. Nagpaparamdam daw ang matandang namatay. Sabi niya, multo. May multo ni tatay. So, kaya natakot siya, umalis siya sa bahay, at pagkatapos pumunta siya sa isang bahay nila, abay, doon din nagpaparamdam ang matanda. And then, bumalik siya sa bahay, ano ba talaga yung gusto ng kanyang ama? So, paramdam ng paramdam, ang isang araw siya ay naglinis ng kanyang bahay, ng kanilang bahay, yung bodega. Nagtaka siya bakit merong pintuan pa ilalim. At doon, na-discover niya, ang daming pera, ha? At doon inilalagay ng matanda ang pera at ang ilan niyang alahas at ang ilan niyang kayamanan. So, yun yung naging misyon ng kaluluwa ng matanda. Ituro ang kayamanan na kanyang inimpok. Biruin mo, no? So, babalik dito sa mundo dahil para ituro lang ang kayamanan. Totoo nga kaya iyon. Sabing ganun daw, totoo daw nangyari iyon. Pero nanatiling multo yung matanda, multo lang siya sa harapan ng kanyang mga anak. Itong si Jesus na nagpakita, parang gusto niyang burahin sa isip ng mga apostoles na siya ay multo. Di ba? Ano yung sinabi niya? Nagpakita siya. No? Sumainyo ang kapayapaan. Maging kalmado kayo. Huwag kayong mataranta. Huwag kayong matakot. Hindi ako multo. Maging payapa kayo. Yan. Kasi merong tensyon doon sa kanilang pagtatago, tensyon sa kanilang pagsasama-sama. Di ba? Sila'y talagang natatakot at inilagay talaga nila kasi yung kanilang sarili sa misyon ni Jesus. Akala nila si Jesus ay isang Mesiyas na isang parang politiko na magpapalaya sa kanila. Kaya nabigo sila. Kaya meron talagang tensyon. Totoo ba itong nagpapakita ang Panginoon? Totoo ba itong nagpakita sa dalawang alagad? Totoo ba yung sinasabi ng mga babae? Ngayon, eto siya, nagpakita siya at sinabi niyang, sumainyo ang kapayapaan. Maging payapa kayo. Parang gustong sabihin ni Jesus, walang nangyaring iba. Namatay lang ako. Naghirap ako. Parang ang ginagawa ni Jesus ay inilalagay niya uli sa perspective yung mga isip at damdamin ng kanyang mga apostoles. Ano yung perspective? Tamang pananaw. Hindi siya multo. Yun. Nagkakagulo sila. May problema sila. Sila ay talagang hindi makapaniwala. Kaya inilalagay niya sa tamang damdamin. Sumainyo ang kapayapaan. Tamang perspektibo. Ako pa rin ito. Yun ang gustong sabihin ng Panginoon. Namatay man ako, alam kong ibang nasa isip ninyo na ang multo ako. Yun ang parang nasa isip ng mga apostoles. Hindi ako multo. Sabing ganon, may buto ako. May laman ako. Ang multo'y walang buto. Walang laman. So, totoo siya talaga sapagkat may buto at may laman. No? Yun yung gustong sabihin niya. At saka challenge niya ang mga alagad. Ano yung challenge sa mga alagad? Hawakan ninyo ang aking kamay. Hawakan ninyo ang aking tagiliran. Ako ay buhay. Di ba? And then,
Masaya yung mga alagad, yung saya ng mga alagad, hindi lang bastang masaya, nanalo tayo, nabuhay ang Panginoon. Hindi ganun ang saya, kundi dinala sila ng Panginoon sa kakaibang karanasan. Ano yung karanasan na yon? Na sila'y pumapasok na sa hiwaga ng misyon ni Jesus, sa hiwaga ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So kaya, di ba, minsan kapag tayo masayang-masaya sa isang bagay, halimbawa, ngayon, si President Marcos, ang daming natutuwa sa kanya dahil kasi nakipag-alyansa siya. Basta masayang-masaya. Yung iba, masayang-masaya. Pag nananalo sa eleksyon ng mga politiko, masayang-masaya. Pero, nag-iisip ba sila sa anong ibig sabihin noon? Di ba? Anong ibig sabihin noon? Ano bang ibig sabihin ng pagkapanalo mo? Ano bang ibig sabihin ng iyong pagtatapos? Masayang-masaya ka, magtatapos ka, pero papasok ka na. Di ba? Papasok ka sa isang perspektibo, sa isang pananaw, na iba na yung buhay mo. Di ba? Iba. Merong ibang ibig sabihin. Di ba? Ngayon si Jesus, sinasabing, merong ibang ibig sabihin. Hindi lang pwedeng magsaya at sabihin, tagumpay na ako. Pinatunayan ko na sa iba na ako ay nabuhay. Tama ako, di ba? Hindi mo pwedeng hindi sinasabi ni Jesus na ganyan, kundi sinasabi ni Jesus, may panibagong pananaw. Ako pa rin si Jesus, pero magbago na ang inyong pananaw. Hindi na ako ang iniisip ninyo na ang gusto nyo ay maging matagumpay lamang sa daigdig na ito, maging masaya lamang sa daigdig na ito, na kapag kasama nyo ko, walang gutom, di ba? Dahil kayo'y nasa akin. Magkaroon kayo ng ibang pananaw. Ang pananaw na ako pa rin ang Jesus, kaya ako namatay at nabuhay, pagpapatuloy ko ang aking pagmamahal sa inyo. Namatay at nabuhay upang dalhin ang pag-asa sa inyo, upang dalhin ang awa sa inyo. Naririto pa rin ako upang samahan kayo sa daigdig na ito, pero iba na ito. Hindi lamang ito, parang nakakita kayo ng multo na parang pantasma lamang sa inyo, pantasya ang aking presensya. Kaya sabi ni Jesus, sasamahan ko kayo. Yan ang sabi ni Jesus. Diba? Nandito pa rin ako kahit aakyat ako sa langit. Hindi nyo na ako makikita na naglalagos sa mga dingding. Ako na ay Panginoon. Iba na yung pananaw dapat natin. Di ba? Ako ay Panginoon. Ako ang magbubukas ng langit sa inyo. Ako ang gagabay sa inyo. Kaya dapat, yun ang sinasabi ni Jesus, bagong pananaw. Di ba? Bagong perspektibo. So, tingnan natin yung ating sarili, mga minamahal na kapatid. Nakarating ka na ba sa pananaw na si Jesus ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan sa iyong buhay? Nagbibigay sa iyo ng kapanatagan sa iyong buhay. Sapagkat siya'y tunay na Panginoon at hindi multo. No? Siya ba ay
nagbibigay sa iyo ng bagong inspirasyon. Ito ba ay nag-uudyok sa iyo ang ating Panginoon upang mabuhay ka ng masaya, mabuhay ka ng buo ang iyong kalooban, kahit na dumadaan ka sa malaking problema, di ba? Itong mga alagad, dumaan sa malaking problema, di ba? So, hinahabol sila, gusto silang patayin, pero dahil sila'y may paniniwala kay Jesus, buo ang kanilang kalooban na susundan nila ang Diyos at magiging malakas ang kanilang kalooban, no? Sa pagdaan sa daigdig na ito. Bayuhin man ako ng malalakas na unos ng mga pagsubok sa aking buhay. Katulad ng mga apostoles, no, maraming banta sa kanila. Sila'y sinasaktan, binabato, di ba? So, pinatay. Pero buo ang aking kalooban. Ay ba na ang sinusundan ko ngayon? Hindi siya multo. At hindi siya basta namatay lang sa daigdig na ito, kundi meron siyang pinatunayan sa akin na sigurado ang aking pag-asa, sigurado ang aking inaasahan. Kaya hindi ako mawawalan ng pag-asa, hindi ako mawawalan ng lakas, paninindigan upang maging tunay na Kristiyano at tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yun eh. Kasi minsan sa ating buhay, pag meron tayong pinagdaraanan, nawawala tayo sa perspective, yung tamang pananaw. Yung iba dumadaan sa mga labis na kalungkutan, depression, hindi na inasikaso ang buhay. Yung iba kumakapit sa patalim dahil sa kanilang frustration, di ba? Yung iba, anong ginagawa? Sila ay nawawala ng pag-asa, hindi na ako katulad ng dati, di ba? Mag-inom na lang ako ng alak. O kaya naman ay ako na lang ay magsugal. O kaya mga kabataan, ako na lang ay hindi mag-aral. Di ba? Nawawala sa perspektibo, sa tamang pananaw ng buhay. Naranasan mo ba na yun? Nawala ka sa tamang pananaw ng buhay dahil sa kahirapan, dahil sa pagsubok, di ba? O dahil lamang sa mga gadgets, di ba? Meron mga kabataan na nawawala sa sariling pananaw. Meron nga mga kabataan na pag umibig, nawala na sa sariling pananaw. Hindi na inisip ang kanyang buhay, pag-aaral, kinabukasan, di ba? Kaya ito ang sinasabi ng ating Panginoon, sumayo ang kapayapaan. Pumunta ka muli sa iyong paniniwala. Lakasan mo ang kalooban mo. Courage, it is I. Lakasan mo ang loob mo. Ako ito. Sasamahan kita. Manindigan ka. Di ba? Itawid mo ang iyong buhay sa daigdig na ito. Magtiwala ka sa akin. Ako ang iyong Panginoon. Hindi ako multo. Ako ay totoo sa iyong buhay. Lakasan mo ang iyong loob. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon sa katahimikan ng ating mga puso, ang ating namang mga panalangin, ang ating hilingin habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Taas natin ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Iham natin ang awitin. Panginoon naming Diyos, maraming pagkakataon nawala ang aming mga pangarap, pinanghinaan kami ng kalooban, isinubsob namin ang aming sarili sa kalungkutan, nawalan kami ng pag-asa dahil sa mga problemang dumarating sa amin, dahil sa mga pagsubok sa aming buhay, dahil sa kahirapan, dahil sa di pagkakaunawaan. Panginoon naming Diyos, hinihiling po namin ngayong umaga, ibalik mo po ang aming lakas at kapayapaan ng aming puso at isipan. Panginoon naming Diyos, inihingi po namin na bigyan mo kami ng biyaya na muling sumigla, muling mangarap para sa aming pamilya, para sa aming sarili, para sa simbahan, para sa kapwa-tao. Panginoon naming Diyos, salamat po sa mabuting halimbawa na ibinibigay ng mga apostoles. Kahit na sila'y bagsak na, sirang-sira ang kanilang mga pangarap. Ikaw ang gumising sa kanila at talagang sila'y nagpakita ng kanilang sigla na ibalik muli ang kanilang pananampalataya. Yun po ang inihiling namin, Panginoon. At ang inihiling namin, Panginoon, tulungan mo kami sa aming mga pinagdaraanan, sa aming buhay, lalong-lalo na kung kami nakakaranas ng mga karamdaman sa aming pamilya, nakakaranas ng mga paghihirap, mga pagsubok. Tulungan mo kami, Panginoon, maramdaman ka nawa namin sa aming buhay. At ipinagdarasal namin ang aming mga kapatid na patuloy na naghihirap dahil sa karamdaman nila. Panginoon, hawakan mo sila, bigyan mo sila ng kagalingan, tunawin mo ng iyong pagmamahal, ng iyong awa, ang mga karamdaman na nasa kanila ngayon. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Inihingi namin ang mga kahilingang ito. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo.
Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, Amang maawain, tanggapin mo ang aming panalangin, bigyan mo kami ng paninging mulat at kumikilala na ang iyong anak ay lagi naming kasama sa pamamagitan din niyang aming Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen.